lang po ako ng marami ng tao. Lagi ko po sinasabi, kahit saan ako pumunta, I am not the healer. Hindi po ako nagpapagaling. My role is to let you know that there is a healer, which is Jesus. And it happens, nagkakaroon ng kagalingan pag nalaman pala ng tao na may nagpapagaling. And there is this healing available. And the healing that is available ay nandito lamang tuwing tayong aatin ng misa. Tulad sa pagbasa, ang tao ay kailangang magdiwang. Mga kapatid, sana yan ang ating nararamdaman tuwing tayong pupunta ng simbahan at dadalo ng misa. Ito ay isang pagdiriwang. Pagdiriwang na ang ating Diyos ay nasa atin. At pag nasa atin ang ating Panginoon, wala nang imposible sa atin. Amen? Tulad nung nangyari bago ako umalis 3 weeks ago, nandiyan po ako sa Antipolo. Nandiyan po ako sa Antipolo, may isa po dong babae nakahiga. May cancer, bedridden. Kung sa isip ko lamang, nung hinawakan ko po yung babae ni Pinray over, sabi ko, hindi na ito makakalakad. Hindi na ito makakatayo. Hopeless case. That was in my mind. Yun po ang nasa isip ko. So hindi po ako nagbigay ng sobrang panahon dahil ako po'y naaawa. Umalis na po ako. Punta ko doon sa kapila. Maya-maya, may nagkakagulo dito. Akala ko namatay yung may sakit. Yung pala po, yung bedridden, naglakad na, umayo, at nagpasalamat sa Diyos. Ito po ay kailangan mangyari. Ito ay dapat maganap upang malaman natin lahat na ang ating Diyos na pinananampalatayanan ay buhay. Ang ating Diyos na ating pinananampalatayanan ay ating piling sandalan. We can count on Him that He can heal us na tayo ay Kanyang pagalingin. Sad to say, nakakalungkot isipin, ang ating Diyos hindi nagbago, tayo po ang napalayo sa Diyos. Tayo ang nagbago. Minsan na po ako'y nagpapasalamat at lagi kong sinasabi, Panginoon, Lord, salamat! Nagkasakit ang mga tao, ngayon nagsisimba na sila. Minsan kung hindi pa tayo magkakaproblema, hindi natin maalaala ang Diyos. Minsan kung hindi tayo magkakasakit, hindi tayo lalapit sa simbahan. But our God is such a good God. Our God is such an understanding God na upunawaan niya ang kahinaan natin. Tulad ng sinabi ko, I'm only God's instrument. Bata pa ako, no, ako'y nagkaroon ng gift na ito. It took 20 years bago ako nagkaroon ng lakas ng loob na naibahagi itong tinatawag na regalong ito ng Diyos. Bago po ako makortinan at the age of 35. Nung sinabi sa akin ng aking spiritual director, Fernando, that gift is not for you. That's for the people. Ang gift mo yan ay hindi para sa iyo, kung hindi para sa mga tao. Totoo naman po, dahil pag ako po'y may sakit, nag-pray over ko ang sarili ko, hindi po ako nagaling. Pag ako po'y nag-pray over ng tao, wala akong nararamdaman. Wala po akong nakikitang anghel. Hindi po ako nasa alapaan. An ordinary man like you.
But God, in His mysterious ways, ginagamit ako upang pabalikin muli ang tao sa Diyos at upang maipadama sa lahat na siya ay nandito. Amen. Unang hiling na nangyari, ako'y 16 years old. Nung may nakita po akong isang lumpo, yung lumpo, nakita ko, naawa lamang naman ako noon eh. Hindi po ako marunong mag-pray over. Sa awa ko sa kanya, dahil siya'y nakahiga, anong simbahan, nilapitan ko siya. Sabi ko, Ma'am, ano nangyari sa inyo? Sa akin, Father, sabi pala, hindi ako makalakad. 40 taon na. Sabi ko, gusto mong i-pray kita? Nung sinabi ko naman yon, hindi para lumakad. Sinabi ko yon para lamang ang kanyang dami. Ang dinadasal ko po noon, Ama namin, Aba Ginoong Maria, luwalhati, mga kapatid, pagkatapos ko pong ipagdasal, yung bunglong ko ng 40 taon, tumayo at naglakad. I know for a fact I cannot heal. Hindi ko po pwedeng gawin yun ang Panginoon. Bakit niya ginagawa? Upang tayo ay umasa sa Kanya. Lalong-lalo na yung mga may sakit. Mahirap na nga ang buhay, magkakasakit pa. Minsan, ang tingin natin sa ating sarili, nagiging aba o bumababa. Naaawa, nahabag tayo sa ating sarili. Mga kapatid, huwag po natin gawin yan. Malapit po ang ating Diyos sa inyo, mga may karamdaman. At gagawin niya ang lahat. Gumaling lamang kayo. At kadalasan, ang inyong mga sakit, ang nagiging dahilan upang tayo po ay mapalapit sa Kanya. Kadalasan, ang karamdaman, ang ginagamit, nagiging daan upang ang pamilya ay magkaisa. Minsan, ang karamdaman, nagiging daan upang tayo bumalik muli sa simbahan. Kung noon, hindi na tayo nagsisimba. Kung noon, kung tayo magdasal, wala tayong pakiramdam. Kung noon, kung tayo magdasal, minamadali natin. Wala tayong oras. Ngayon naman siguro, wala na kayong masasabi. Mayroon na po kayong panahon para manalangin. Mayroon na po kayong oras para magsimba. Mayroon na po tayong oras para makipag-usap sa Diyos. At pag yan po ay nangyari, luluwag ang ating pakiramdam. Pag yan po ay nangyari, yung ating pong galit sa ating dibdib, mawawala. Nakakalungkot isipin, at itanong din natin ito sa ating sarili, minsan, bakit kahit tayo nagdarasal, hindi tayo nagbabago ng ugali? Kahit tayo nagsisimba, nanlalamang pa rin tayo sa ating kapwa. Kahit tayo nagro-rosaryo, bakit tayo ay may galit pa rin sa dibdib? Bakit kung kahit tayo ay umaatid ng misa, pagkalabas natin ng simbahan, nagmumura na ulit tayo? Yan ay mga tanong na dapat ding sagutin. Why are we like that? Ayun po kasi ang mga bagay na nagpapahirap sa atin. May isang bagay akong natuklasan.
Kahit sa ang parte ng mundo ako pumunta, at pag tinanong ko ang mga tao, kung sino ang gustong humaba ang buhay, lahat nakataas. At sino sa inyo ang gustong humaba ang buhay? Taas ang kamay. Yung lahat, salamat sa Diyos. Ibig sabihin niya kayo normal. Ito naman ang sasabihin ko sa inyo. Pues, gusto niyo humaba ang buhay, sana naman ang buhay na yan ay kayo masaya. Sana naman yung buhay na gusto niyong maging mahaba, sana wala kayong mga kaaway. Gusto niyo rin na humaba ang buhay. Bakit? Kadalasan sa atin, malungkot ang buhay. Miserable ang buhay. Maraming kaaway, maraming kagalit, maraming hindi iniibigan, maraming paghihiganti ang puso, maraming galit ang dibdib. Hindi po yan ang gustong buhay ng Diyos. Naalaala ko tuloy, nung pinataas ko ang kamay ng mga taong gustong humaba ang buhay, mayroong isang paang nakataas. Sabi ko, bakit kaya paa ang nakataas? Nilapitan ko, yung pala walang kamay, naputol. Can you imagine? Wala siyang kamay, may cancer pa, pero gusto pa rin mabuhay. Masarap mga kapatid mabuhay kung tayo ay nasa Panginoon. Napakasarap mabuhay kung wala tayong magaling. Napakasarap mabuhay kung wala pag-iiganti ang inyong dibdib at marunong kayong magpatawad. Sana po, ngayong isang ito, total gusto nyo rin ang bumalik sa inyong karamdaman. Dapat po kayong magpatawad sa inyong sarili. Dapat wala kayong magalit at wala kayong galit sa dibdib. Dahil yan po ang sabi ng Diyos, hindi ko po sabi yan. Pag tayo po ay nagdarasal ng Ama namin, yung panalangin itinuro sa atin ng Diyos, ang sabi niya ay patawarin tayo sa ating mga kasalanan at para naman tayo patawarin sa mga kasalanan ginawa natin. To forgive is not an option. It is a must. Dahil yan ang utos ng Diyos. Sa mga gustong bumalik sa karamdaman, kailangan walang galit at dibdib. Kakaintindihan tayo. Kailangan ang Diyos lamang ang sinasamba. Sad to say, tayo mga Pilipino, kung ano-ano pinaniniwalaan, ako po ay may benedisyon ng bahay. Alam mo mga Pilipino, mahilig magpa-blessing. Nagpagawa po ng kusina. Nung nangyari, gustong i-bless ang kusina para daw walang pumasok na magnanakaw. Ako naman, madaling kausap. So, okay. Mabait naman siya sa akin. So, may time naman ako i-bless ko bahay. Nagulat po ako sa bahay. Napakaraming santo. Mas marami pa ang santo kaysa sa simbahang ito. Sabi ko sa kanya, napakabait ka naman. Sa pag-bless ko ng bahay, may napansin ako kakaiba. Sabi ko, bakit po yung inyong santo sa ilalim ng inyong santo may malaking palaka na may piso ang bunganga? Hindi naman siya nahiyang sabihin sa akin ang sagot at ang kanyang pinapalimutan. Ang sabi ay, Father, bago ako lumabas ng bahay, hinahawakan ko yung palaka para swerte sa negosyo. Sabi ko, patay na. Gusto mong i-bless ko ang palaka?
Pwede ba, Father? May kumilis. Sabi ko, itapon mo yung palaka. Or else, hindi pre-bless ang bahay mo. Ang iniisip ko nito ay ito. We have our God na pinaniniwalaan natin Diyos. We have our God na pinaniniwalaan natin makapangyarihan. Hindi na natin kailangan ang swerte. Swerte na tayong lahat dahil tayo ay may Diyos na makapangyarihan at ibibigay sa atin lahat ang ating mga kailangan. Amen. Mismo ang ating swerte. Siya mismo ang ating tagapagpagaling at siya lamang ang ating paniniwalaan. At pagka ginawa natin yan, mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, if we are single-minded, lahat ng ating hihilingin. Dahil yan ay sabi niya, ipapagkaloob sa atin. Yun po ang disiplina